Panibagong pagsabog sa Daiichi Nuclear Power Plant sa Fukushima, Japan, nagdulot ng pagtaas ng radiation level sa paligid ng planta. Philippine Embassy sa Tokyo, pinag-aaralan na kung paano ililikas sa mga Pilipino na nasa Fukushima. Tunghayan ang bakas ng pinsala ng killer quake at tsunami sa Sendai. C-130 plane ng AFP, handa na maglikas sa mga kababayan natin sa Japan sakaling bigyan na sila ng go signal. 41-man rescue contingent, ready na ring bumiyahe sa Japan. At sa kanyang kauna-unang on-cam interview matapos niyang manganak, Julian Santos Agoncillo, masayang ikwinento ang kanyang pagiging full-time mom. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Eastern Japan, niyanig ng lindol kagabi na itala ito sa magnitude 6.1, isa sa pinakamalakas na aftershock sa bansa. Matapos ang magnitude 9 na lindol noong Biyernes. Narito ang report. Shutdown. Once again, no irregularities have been reported so far. Ito ang eksena sa Shizuoka, Japan kagabi. Nanginigin ito ng magnitude 6.1 earthquake, ang pinakamalakas na aftershock kasunod ng magnitude 9 na lindol itong Biyernes. Naramdaman din ng lindol sa gusali ng National Public Broadcasting Network ng Japan na NHK sa Tokyo. It was estimated to be at a depth of 10 kilometers. Kinansela ang biyahe ng ilang tren sa Shizuoka. Pero bukod dito, wala namang naitalang pinsala pagkatapos ng panibagong lindol. Wala ring naiulat na irregularidad sa Shubu Electric Hamaoka Nuclear Power Plant doon. Patuloy naman ang rotating brownout sa mga lugar na sineserbisyohan ng Tokyo Electric Power Company o TEPCO dulot ng pagkasira ng ilang power plant. 5 milyong households ang apektado. Pansamantalang nawala ng kuryente mga eskwelahan. Pati ang traffic lights pinatay ng ilang oras sa isang araw para makatipid sa kuryente. Patuloy naman kinakalinga sa evacuation center sa mga residenteng nawala ng bahay dahil sa lindol at tsunami. Kabilang sa mga lubos na apektado ang mga senior citizen na hindi na nakakainom ng mga regular nilang gamot. Ilan sa kanila nagkakasakit na. Isang Japan sa world's most aged societies. Isa sa bawat 5 Japanese, lampas 65 na ang edad. Kapit-bisig naman ang mga Hapon sa pinagdaraan ng pagsubok. Kahit mismo mga biktima ng lindol at tsunami na nanunuluyan sa mga evacuation centers, namigay ng ekstra nilang damit sa mga kapwa biktimang walang naisalba. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting. Radiation level sa ilang lugar sa Japan tumaas dahil sa panibagong pagsabog sa Daiichi Nuclear Power Plant sa Fukushima. Kaya agad nagbabala ang Japanese government sa mga residenteng nakatira sa paligid ng planta na huwag munang lumabas ng bahay. Mula sa Japan, narito ang report ni Chino Gaston. Abot hanggang dito sa Sendai ang pangambang dulot ng tumataas na level ng radioactive material mula sa Fukushima Daiichi Power Plant. Sumabog kasi ang reactor number 2 ng Daiichi Nuclear Plant sa Fukushima. Ito na ang ikatlong pagsabog sa naturang planta. Ang mga trabahador doon agad na pinalikas. Makalipas ang ilang oras, may sumiklab namang sunog sa reactor number 4. Napulaman, hindi na napigil ang pagtaas ng radiation level sa planta bunga ng naunang pagkapinsala ng reactor 2. Na-expose kasi sa hangin ang bahagi ng fuel rod na may lamang radioactive material na ayon sa Tokyo Electric Power Company o TEPCO ay posibleng natunaw. Pagpapanatag ng gobyerno ng Japan, temporary lang daw ito at bababa rin ang radiation level. Pero dahil delikado pa rin sa kalusugan, binalaan na ang mga nakatira mula 20 hanggang 30 kilometro ng Daiichi Power Plant na huwag lumabas ng bahay. Bukod dito sa naunang evacuation order para sa nasa 20 kilometer radius ng Daiichi Plant. May evacuation order na rin sa 10 kilometer radius na hiwalay na Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Ligtas naman daw ang mababang radiation level na na-detect na rin sa Tokyo na may mahigit 200 kilometro mula sa Daiichi Plant. Wala man sa palibot ng plantang apektado ng radiation, takot pa rin lumabas ang magkakapatid na Teramoto sa Ibaraki Prefecture at panay daw ang ligo. Pero dahil 11 raw silang nagsisiksikan sa isang apartment, nauubusan na sila ng supply. Kailangan kami maliligo, wala kaming tubig sapat italigo. Yung pang-inom lang na binibili namin na mineral water, pila-pila pa. Kaya gusto namin umuwi ng Pilipinas. Ang hirap naman. 10 araw namang mananatiling sarado ang Tokyo Disneyland at Disney Sea, kung saan marami ang na-stranded noong Biyernes matapos masira ang operasyon ng tren palabas dito.
Kabilang sa na-stranded ang pamilya ni Eric Reyes, host ng GMA News TV basketball show na For the Win. Nasa Pilipinas na sila ngayon, pero di raw niya malilimutan ang naranasan sa Japan. Yung daughter ko medyo kasi first time niya makaramdam ng lindol talaga. So natakot siya. And I was comforting her. I was comforting her at the same time, takot na rin ako. Ito ang unang balita mula sa Japan. Shino Gaston, reporting. Samantala, makakasama natin sa telepono si Solita Ogasawara, Pilipinong naninirahan po sa Fukushima pero lumikas na sa Shizuoka, Japan dahil nga sa banta ng radiation. Solita, good morning. Hello, good morning po. Kamusta na yung yung evacuation center na tinutuluyan ninyo? Okay naman po, kaya nga lang po, marami kayo rito. Oo. Puno na kami. Mga ilan yan? Dami. Halo-halo na yan? Halo-halo na eh. Meron pa sa second floor eh. Aha, Pilipino tsaka Hapon. Mga Japanese, oo. Oo. Gano'ng kalayo yung Shizuoka, no, dito Hindi, sa... hindi ako taga Shizuoka, Fukushima talaga. Oo nga, pero di ba nilipat kayo dyan? Hindi, sa taga Fukushima talaga ako, sa center talaga kami. Lumipit lang kami, malapit na yung bahay ko dito, sa may center. Nasa kayo ngayon? Nasa center, malapit sa bahay ko, mga 15 minutes. Hindi, saan nga lugar sa Japan? Sa Okabe, Fukushima, Okabe. Gano'n kayo kalayo doon sa planta? Sa planta, siguro mga 2.5. So hindi ka na, wala ka sa Kaya yun Shizuoka? kami palabasin dito eh. Hindi, wala ka sa Shizuoka? Wala sa Shizuoka. Sa Fukushima talaga kami. Oh, hindi. Mga 2.5. Teka, linawin lang natin, Solita, ha? Oo. Taga Fukushima ka. Oo. Ngayon, nilipat kayo sa ang evacuation center. Malapit na sa may bahay namin. Fukushima din siya. Sa may center. So hindi sa Shizuoka. Hindi Shizuoka. Doon na lumindor kagabi. Okay. Ilang metro o kilometro ang layo nyo sa planta? Sa planta, mga kilomen. Safe na ba kayo doon sa... Basta sa... danger, sa kasi puro- may sa- sinasabing danger zone, Solita, no? Safe na ba kayo dyan o may pangamba pa rin kayo? Hindi, delikado pa rin. Ayaw na kami palabasin dito eh. Kasi umuulan pa siya. Delikado daw yung ulan. Yung ulan. Basa. Yung tinutuloy nyo ba, warehouse ba yan o building? Okay naman siya. Para second floor siya, building. Okay. Sapat ba yung supply nyo ng pagkain dyan o tubig? May pagkain, pero hindi, kulang din. Konti lang binibigay din nila eh. Oo. Okay, Solita. Wala namang mabili rito. Okay, Sa Solita. Oo. Kasama namin sa studio ang mga magulang mo, si Tatay Ruperto at Nanay Oo. Zenaida Camposano. Oo, opo. So, maaari mo silang kausapin. Anong gusto mong ibilin sa kanila? Pabatiin muna natin. Tatay Ruperto, Nanay Zenaida, good morning po. Good morning din. Welcome po sa unang balita. umaga po. Si Solita, kausapin niyo po. Hello. Kumusta ka na dyan? Hindi, hindi nga okay. Ito na namin huwi dyan isa mo eh. Oo. Ang hiyat din dito, pati pagkain din. Konti lang din binibigay nila. Pamatit gutom lang. Pero wala rin mabili din sa labas ng pagkain. Tubig, wala rin. Si Isamo, sasama ba sa'yo pag uwi kung sakali? Sasama si Isamo. Noong una ayaw eh. Pero natatakot na rin. Sama na. Yung Nagpawad na naman pa sa labas eh. yung papeles nyo, pinaprocess na ba para makauwi kayo dito sa Hindi Pilipinas? ko alam eh. Sabi, pinaprocess daw sana mapadali. Hanggat maaari nga eh. Makauwi na kami dyan eh. Sino Kasi ba? parang may ano na naman eh. Sasabog na naman eh. Balita kanina, may ano na naman sumabog na naman O baka yung number 2 planta. Yung 1 sumabog